kasi 48. Bago pa lang nag-48. Parehas tayo. Bago lang ako nag-54. Ayan, yan ang gusto ko nga edad. Sure. Yan ang hinahanap ko kasi. Ilan na yung anak ninyo po? Para ko po, 5 po, yung 2 mag-aasawa na. Yung 3 yung binubuhay ko. May pinapaaral pa kayo? Meron po, grade 9 at saka grade 6 at saka grade 2. Maliit pa pala yung bunso mo. 8. 8 pala. Ako naman ay may asawa ako pero wala na kami. Sunod may ampon ako. Isa na, malaki na. Ngayon, nasa Pinas. Nasaan ka ba ngayon, sir? Nasa Roma. Layo talaga. Layo. Ako, nandito ako po sa Cebu po. Gusto ko makarating ng Cebu. Sana all. Oo. Gusto ko mamasyal dyan. Kaya nga. Gusto kay DC, 50. Maganda yung Cebu maganda. Hindi, yung puntahan mo si ma'am kasi maganda. Hindi yung Cebu. O nga, kasama na yun si ma'am, maganda lahat. Kapangalan ko pa ng kapatid ko. Oo. Sino? Yung pangalan na Lorna din. Lorna Tolentino? Hindi, Castor. Ay, esposa. Kasi. Igkas ko tuloy yung apelido ko. Wala ka ngayong wala kayong shoot ka ngayon, sir? Wala, busy dito sa trabaho. Laging may trabaho dito. Yung at saka July nito medyo mahina na dahil yung mga amo nasa dagat. Wala sila, ako lang bahay nila. Okay po. Naglalaba ako ng mga tawag yan, mga tent, mga tinda nila. Kaya nga, busy talaga yung buhay. Oo, kailangan laging may trabaho ka para mabuhay. Kaya nga, ako na lang yung 3 kong anak, ako na nagbuhay kasi yung ama ng 3 kong anak, pag hindi na nagparamdam, walang suporta. Bakit saan ba yung asawa mo? Nag-aasawa din. Nangangaliwa pala. Nandun sa iba. Siyempre. Anong work mo dyan? Isa ngayon, kahapon pa lang ako nag-stop sa laundry kasi yung mga anak ko hindi ko ma-monitor yata sa pag-aaral Kaya, kasing bahay lang ako po, nagbabantay ako ng isang bata, tapos dito sa bahay ko, dito sa boarding house ko, tapos para yung mga anak kong 3, ma-monitor ko talaga. Tama yan. Mabuti na pagkasya mo, ma'am, 3 po anak mo. Kaya nga, DJ, isang ina at saka isang ama. Nilokdo, binababa pa yung problema. Dalan kasi ina yata Kahit anong laki ng sahod mo, kung hindi ka naman marunong, ubos pa rin yan. Mas maganda na yung maliit, matipid-tipid mo. Kaya nga, sir. Kaya nga, yan, alam mo na yun. Ganoon talaga yan. Dito, kaya nga ako naghanap ng Ano, ma'am? Kaya nga ako naghanap ng kapartner na forever forever. Mas maganda yon para pag nagsama na kayo, may katuwang ka. Kaya nga gusto ko yung mataas ng edad kasi matino na yun. Kasi matured ng pang-iisip Pag ganun ng edad, ayaw ko nga, hindi kami magkaintindihan. Siyempre, bata pa yun Kaya nga rin gusto ko 50 pataas po. Gusto ko yun yung mga edad. Kasi matured na talaga. Bakit ma'am? May mga manliligaw mo ngayon?
mga bata pa? Gustuhan ko lang po, DJ, kasi naranasan ko yung kasi ko ng edad. Ayaw ko nga. Mas mabuti yung matanda, mataas yung edad. Kasi lambing talaga. Okay, ganun ba yun? Lambing. Mga Ilonggo, malambing DJ. Mahal. Paranas mo ngayong pagpalambing ng isang Ilonggo, sir? Gusto mo maranasan, mamang paglambing ng isang Ilonggo sa'yo, ma'am? Pero gusto na yata eh. Sir. Masaya na mahirap dito. Diyan sa Pilipinas, masaya lagi. Kaya nga. Oo. Dito sa Pinas kasi, kahit Kaso lang, wala nang... pag sa Pilipinas, walang kita. Ay, hindi, dito sa Pinas kasi kahit walang kita, masaya. May tumatagay gabi-gabi. Dati yun, DJ, pero ngayon hindi na ako minom. Matagal na, mga 15 years na. Kita mo, maganda yung epekto sa'yo. Nandyan ka sa Italy ngayon, sir. Dati, pagdating ko dito, matindi ang inuman. Pero ngayon, wala. Ganun din. Kahit dyan po pala may mga... Masubra pa dito sa dyan sa Pilipinas. Sabagay lahat, kasi, drugs, lahat dito. Kasi, sobra dito. Siyempre, may sahod din, no? May laki kita. Oo, pero pag wala kang barkada, walang inom, wala lahat. Dito, pag may barkada ka, lahat yung lahat na bisyo dito. Kaya dapat wala talaga barkada, sir. Hirap din, no? Ay walang maiwan na sahod mo, lahat, sugal, lahat dito. Ay kailangan mag-isip-isip ka na. Pag hindi ka nag-isip-isip, wala, ubos lahat yan. Dahil dito matindi ang sugal. Magtipid tayo, sir, pag magtipid pag kailangan magtipid talaga. Ngayon, crisis talaga. Hindi naman krisis, nasa sayo yan kung krisis. Kung ikaw ay masipag, walang krisis. Pag medyo may katamaran, may krisis. Ganun. Sinasabi ko sa mga kapatid ko, may krisis kayo dyan dahil tamad kayo. Kailangan ay masipag kayo, walang krisis. Yun ay ako naman tinulungan ko lang yung mga kapatid ko para makatapag, tapos yung mga anak nila yun tapos na, wala na akong problema. Sana kaming yung nag-aalaga ng anak ko, pinatayuan ko ng yung tawag yan, grocery store, para may sarili kang kita, may sarili akong kita dito. Hindi mo na hindi na kailangan magpadala sa atin buwan-buwan. Ayan ay kailangan parte sa buhay. Kaya kailangan. Kasi yung mga anak natin, hindi natin mapabayaan. Oo, kailangan yung anak talaga importante para ay makatapos. Yan ang pinakamalaking bagay pag ay tapos yung bata. Ganyan. Hindi naman kailangan yung pira sa mga bata ngayon. Kailangan ay kumuha sila ng mga scholar para ay makatapos sila. Malaking bagay. Sa bagay po. Masipag, may tiyaga, may linaga. Ganun lang yun. Tanong ka po, sir. Wala naman ako matanong siguro. Bakit wala kang matanong? Magtanong ka sa akin. Magtanong ka lang. Ano ba yung height mo? Ano lang? Hindi ako 4'9" lang po. Ate, cute. 5'5" lang ako. 4'9" lang po, wala kaabot 4'11", hindi nakaabot ang 4'11", 4'9" lang pala. 4'9"? Binigay ng Panginoon. Tama lang yun, ay pag ay yumuko tayo, mabilis. Tangkad na yun. Oo.
Marami dati akong mga barkada dyan sa ano, nung gwardiya ako sa Maynila. Marami akong barkada dyan. Kasi po, mga engineer. Mandawi po ako nakatira, boss. Sir. Boss naman. Hindi naman, boss, Nag-upahan lang kaninang bahay. Kasi probinsya din yung namin. Oh, mahirap po yan, ma'am. No? Tapos anong ginagawa nyo ngayon? Nag-alaga lang ng bata dyan ngayon? Tapos sa mga anak ko ninyo nag-aaral? Yung tatlo DJ, kasi tapos yun, almost 2 years yung ama hindi nagsusuporta. Yung bago niyang pamilya yung pinupokus niya. Yung isa niyang anak na hindi ko talaga totoong anak, nandito sa akin. Grade 1 pa lang yung bata, hanggang ngayon 21 years old, nandito sa akin. Bali, anak niya po yun sa iba, bago ka, may anak na po pala yun. Sa yun. Sus, hindi niya rin sinustintuhan, no? Tapos ako lang nag-aalaga lahat kasi nga sabi ko sa kanya, wala naman siyang pakialam, sabi niya, kaya mo yun, paano ko makaya? Kinakaya ko, DJ, kasi mga anak ko. Kasi matingnan ko yung mga bata na sa lansangan. Kawawa naman. Kasi ayaw ko ganyan ng mga anak ko. Kaya nga ako nag-stop talaga ng laundry. Kasi yung laundry ko malayo din. Tapos mag-in ako ng 5 p.m. Hindi ko ma-monitor yung mga anak ko kung nag-aaral ba o wala. Tulad po niyan ngayon, ma'am, anong source of income po ninyo? Nagbabantay ng bata ng kapitbahay niyo po ba? Oo, opo sir, dito lang kasi maliit lang sahod sir, hindi naman ako ikakaya eh. 1.8 lang talaga 1 week. Paano po yun? Kasi nagre-rent pa ho kayo dyan. Paano po yung pangkain ninyo? Yung isa kong anak sir, yung grade 7, grade 9 pala, tapos pag uwi niya, half day pa lang yung pag-aaral niya. Pag uwi niya, magtitinda naman siya ng tempura at saka quick. Yun ang binabaon nila araw-araw. Sa akin, yung sahod ko, bigas lang yan. Tapos, yung renta ko dito sa bahay, 2.8 yun talaga, sir. KG. Parang, nakarating. Hirap talaga, mahirap. Kailangan maggawa ka ng paraan para kumita ka. Mag-ihaw-ihaw, kung ano dyan. Magtinda ng sigarilyo. Okay lang yan. Ako naranasan ko yan sa Maynila dati. Walang trabaho. Totoo naman yun. Pag linggo, tuwing linggo, yung mga anak ko dinidiop na naman. Ako namang magtitinda. Sa amo ko yun. Ako naman, yung anak ko, dididiop ko naman sila kahit Monday at saka Saturday yung magtitindang anak ko. Tapos ako naman sa linggo. Kasi diop ko naman yung linggo. Hindi ko kinakaila nung araw hindi nga kaya nakakain araw isang gabi sa Maynila Dahil bata pa ako, lumayas na ako sa amin dahil yung tatay ko matindi yung ugali. Kaya ko pa rin ipaglaban ko yung mga anak ko. Ayaw ko na magtamlay kasi ayaw ko ng ganyan. Pag mga anak ko, kasi parang gusto ko mabuhay pa. Makita ko yung mga anak ko nag-aaral. Pinapakita ko yung sama nila na pinaaral ko ng maayos yung mga anak niya. Tapos alam ko na yung asawa, yung dati kong asawa na. Sabi niya, bakit ganun? Baka parang di ba, opisina ng trabaho ko, para ni-lockdown talaga ako. Sabi ko sa kanya, isiman ka naman talaga. Ngayon, nakaaral pa ka sa anak mo. Hindi nga. Ako napaaral, pero hindi opisina ng trabaho ko. Kasing bahay lang po talaga ako. Yan ang sinasabi niya. Loko pala yun. Para siyang nahihiya. Kasi siman talaga. Inter-island lang po. Wala, basta ganyan yan. Basta maraming babae. Sakit sa ulo. Totoo naman, totoo yung sinasabi mo. Kaya nga, nagkaiwalay kami. Kasi alam ko na yun na dalawa kami sinuportahan. Hindi naman ako magpakatanga-tanga na lang ako maging
isang live-in partner kasi alam ko na yun. Bakit? Pag magsuldo, ay yung sahod niya may pinadalhan. So, alam ko yun. Dalawa kami. Mahirap yan. Mahirap ang problema ng pamilya. Ganon talaga yung buhay. Hindi natin maiwasan yan. Dumadating yan sa buhay natin. Hindi maaari na hindi darating yan. Minsan masaya, minsan hindi masaya. Oo. Pag makalakad pa tayo, wala. Tatayo tayo bilang isang ina at saka ama. Oo. Kailangan talaga. Kasi nag-aaral pa yung kailangan ko. Gusto ko yung mga anak ko mag-aaral ng tapos. Kahit ganun lang trabaho ko, proud naman siguro ako sa mga anak ko. Importante, may anak. Ako, wala nga. Bakit ka naman? Bakit wala nang anak, sir? Wala, hindi binigyan eh. Anong gagawin? Wala eh. Nag-ampo na lang ng... Kayo ang hindi makaanak. Ang bata, ito malaki na ngayon. Ganon lang. Kaya na. Kailangan na yun. Siyempre, tiyagaan lang nga. Kung wala, pasensya. Eh, kung meron na, iti kasala. Kadugo niyo po ba yung inampon niyo, sir? Hindi, DJ. Kinuha lang namin sa mga kaibigan. Sunod, matindi pang problema nung dahil ay 6 na buwan pa lang nanganak na yung babae. Pinacheck pa lang ng kapatid ko doon sa Pilipinas. Manganak na daw siya. Dinala namin doon sa doctors na siya tuloy. Malaki nang nagastos namin. Mga 600,000 ang nagastos ko noon. Dapat hindi na ako kumuha noon. Wala. Ganon, hindi na ako kumuha. Pero at least sa awa ng Diyos, ang anak niya po ngayon na inadapt po ninyo, okay naman. Ay, napakalaking babae, matangkad po sa akin, mga 5'7", 5'8 yata ang height. Oo. Pero at malaki, medyo matalino, kaso lang matigas ang ulo. Super naman tigas ang ulo. Pero tinuturing, alam niya na adopted po ninyo? Maliit pa siya, pinapaliwanag na namin na ma-adopted siya. Ay maraming tumutulong yung mga pamangking ko na pinaaral ko nasa New York ngayon, ayun tumutulong din sa kanya. Ay spoiled nga dahil ay gano'n, ay dati hindi ano tawag yan, daming boyfriend nung ay elementary pa lang. Elementary pa lang? Nilipat para natin so yaw ko hindi na siya makalabas doon dahil ay siyempre may gwardiya. Ngayon, medyo okay ngayon, hindi ko lang alam. Dahil ay, siyempre, doon siya. May cellphone yun. Ilang taon na siya ngayon, sir? Ilang taon? Grade 12 na ngayon eh. Grade 12 pa lang. Isa na yata. Yung mga grade... Sa ubos nito, guys na. Malaking bata. Magandang bata. Kaso lang ay matigas ang ulo. Na-spoiled, no? Pwede yung mga bata, sir. Gumagaya siya doon sa mga pamangking ko. Kaya yung mga bata ngayon, kailangan na kaalagaan mabuti ng mga ina. Oo, may... Kasi pag na-aksidente, wala ka nang magawa. Kailangan na tulungan mo na lang. Mahirap. Kaya nga, pinili ko yung nag-stop sa trabaho na malayo. Kasi yung mga anak ko, inalala ko kasi magtrabaho ako. Naalala ko yung mga anak ko. Nag-aaral ba o wala ba? Oo. Tama yan. Kaya sige na lang ako nag-stop sa trabaho kong laundryhan. Kasi hindi mamunito yung mga anak ko. Ilang taon na po yung bunsong, ma'am?
Bunso ko po, DJ. Aha. 8. It pa lang, mag-9 na nga yung November. Yun po So, yung... babae po. Kaya nga sa'yo nag-aalala ko, babae po talaga. Oo, may mga bata ngayon, mas yung isip ngayon. Sa atin noon, takot tayo sa mga magulang natin. Ngayon, yung mga bata ngayon, wala nang takot yan. Pero ikaw sir, sabi niyo tumakas po kayo sa tatay niyo. Kaya nga sa'yo. Makas ako sa tatay ko dahil sobrang hirap mo ng dinanas ko. Anong ginagawa ko sa'yo? Nako, pag ikaw nagkamali noon, kahit anong mawakan na kahoy noon, masisira yung kahoy sa'yo. Oh, So natakot ka, malaking lang. tumakas ka. Hindi naman ako tumakas. Talagang ako nagsabi sa kanya nga alis ako dito sa bahay mo. Oo. Sunod, pumunta ako ng Maynila, wala naman akong madatnan. Ibig sabihin noon ay wala talaga eh. Minsan nga hindi nga ako nakakain ng isang araw, isang gabi. Iniinuman ko lang ng tubig yan para nga makadighay. Napakahirap nung araw. Sunod, pinakalitan ng tiyahin ko na yung tatay ko. Dahil layas, pumunta ako sa tiyahin ko. Alauna ng madaling araw, pumunta ako ng Pututan Iloilo. Tawag ako sa tiyahin ko, hindi nga sumasagot dahil ay sarado ang gate. Ngayon, binato ko yung bubong nila, doon sila nagising. Pagdat, pinagalitan ako ng tiyahin ko. Oo. Sa din sa Pututan, barangay pa. Hindi sa bayan dahil ay hidnars ang tiyahin ko dati doon. Oo. Diyan mismo sa sa Rumbang, dape. Sa mismong bayan ng Pututan. Oo, Malapit. Nang bato ka. Binato ko yung bubong nila para magising sila. Dahil up and down yung bahay nila malaki. Malayo yung gate. Siyempre batuhin mo muna bago ka tumawag para nila. Mga ilang taon pa lang po kayo that time, sir? Lumayas po kayo sa bahay nyo? 16 anyos ako noon. Pag-graduate ko lang ng high school noon. Galing po kayo sa kabilang bayan? Hindi, doon sa aming bayan sa Kalinog. Gahalin ka sa Kalinog? Din ka sa Kalinog? Oo. Sumakay lang ako sa Pasig. Oo. Sumakay ako sa may bagon ng tubo papuntang Pasig. Sunod sumakay naman ako sa may bagon pa to sa Iloilo. Sakay lang. Nung araw, napakahirap ng buhay ko nung araw. Mahirap talaga yung tatay ko maintindihin dahil maaga pa lasing na. Magtanong ako po sir, bakit ka sumali dito? Ay, siyempre naghahanap din ng makausap para malay mo may makikitang makasama sa huling araw. Malay mo, pag umuwi ako, malay mo, mag-meet pa tayo. Hindi natin maiwasan yan. Ay, ang liit lang ng mundo. Malay mo, makasama kita. Sana all. Pwede naman yun. Baka kung... Kapag magkasundo tayo, wala namang problema. Amo nga, pag nagkasundo, may pupuntahan. Kaya nga. Pagkasundo tayo, wala namang problema. Oo. Basta importante ay magkaintindihan. Kaya nga. Oo. Malay mo, si DJ. Si DJ. Mano ko? Sakay DJ nagkita, sakay DJ nagkatapusan. Maraming eskina po, sir. Baka magkasundo tayo, kaya nga, pinakabahan ako ha. Nag-isip pa ako kung anong isasabi ko sa'yo. Oo. Pinakabahan ako. First time ko po si Bo, malalambing, magaganda. Sorry po, sir. Sabi ko yung taga Cebu, magaganda, malalambing. Sana all. Yan nga. Lalambing.
Wala pa ho kayong manliligaw ngayon, Ma'am Lorna? Ako po, DJ. Mhm. Meron naman DJ, pero hindi ko type yung edad kasi sabi ko nga sa'yo na 50 pataas yung hinahanap ko. Kasi yun yung hinahanap ko kasi mga matured na yatang mga pang-iisip eh. Bata pa ngayon, mature din. Pag kasi edad ko, may chicks dito, chicks doon, na yan. Ay, malawak ang isip ron sa babae. Babae hero yun, mga ganon. Kaya nga, ayoko na nga, yung kasim ko, kasi yung ex ko talaga, 59 pa lang. 59, 49. 49. Malaki pa lang ang agwat nyo, bali 10 taon. Gusto ko yung sir, kapare kasi mo ng edad, kasi matino na yung magdala ng pamilya. Ayaw, DJ! Yun ang alamin mo kasi nga ho, wala ho pamilya si Sir eh. Oo. Para makilala nyo ang isa't isa, connected naman kayo nan, tuloy-tuloy lang ang usapan. Thank you. Siguro, hindi ko nga alam. Sa totoo lang yun, social media man to talaga. Sa totoo lang, hindi man ako kahit basta seryoso talaga sa akin, DJ. Alamin natin muna bawat isa sa atin para hindi naman biglaan na That's correct. Hindi naman biglaan talaga. Hindi naman ito, hindi naman sa uli yun pag tapos na. Oo. Hindi naman sa huli na magsisisi. Oo, mahirap. Kailangan ay alamin muna natin bawat isa sa atin para hindi yung sinasabi nila na ito, hindi na alam pala ito. Dapat magtanong tayo bawat isa mamaya. Oo, hindi naman. Magtanong. Hindi naman sa kaya nga sabi ko, magsisisi sa huli na. Dito naman sa amin dito sa Roma, kung hindi lang kami dito nagbabayad ng bahay, medyo okay sana. Kaso lang sobrang laki naman yun ang problema. Malaki dito ang expensive sa bahay. Pwede makapunta ako doon, sir. Joke. Kasi malaki yung bahay mo, walang laman. Hindi, yung apartment dito ang mahal na rentahan. Sobrang mahal dito. Ang renta. Sa atin sa Pilipinas, na ito, yung tawag yung... Sa Pilipinas, mura lang yun. Yung sa akin, yung nirentahan ko po, talagang mahal. Kasi 2.8 yun. Dito, mura na yun. Dahil, siyempre, 2.8 malaki yun. Akin, mahal yun. Kasi mag-isa lang ako eh. Hindi, tinutulungan ka yata ng asawa mo eh. Di ba? Wala talaga po, sir. Hindi, sa akin lang yun. Pero sabi mo, kayang-kaya mo yun. Hanapin ang pera sa Pilipinas kung masipag ka lang. Masipag ka lang. Bali, wala lang yan. Nung araw kami, wala kaming mga trabaho ng pinsan ko sa Manila. Yung diskarte namin, may punan kami na 500. Binibili namin ng isda doon sa Bulungan. Doon sa may Coastal Road. Sunod, pag tuwing hapon, iniihaw namin yan. Bernis ng hapon at saka Sabado lang yung ihaw namin dahil sa sobrang daming manginginom. Pulutan nila yun eh. Bali, isang gabi lang namin yun. Kumikita na kami may 3,000. Saglit lang. Oras lang yung trabaho naming tatlo ng pinsan ko. Saglit lang. May kuha na pagkain namin araw-araw, isang linggo. Kaya nga dito,
Kaya lang, mayos. Pag may sablahin, okay naman. Oo, wala naman kaming trabaho dati sa Maynila, wala. As in, wala talaga. Minsan may sideline nagsasama sa construction. Kaya nga. Alam mo na yun dito sa Pilipinas eh. Oo. Sige, no? Connected na Meron kayo. naman akong anak na DJ? Connected na po kayo, tuloy-tuloy lang ang usapan sa off-cam, no? Apo. Alright, maraming salamat. Magandang gabi. Gandang gabi po, DJ. Thank you, DJ. Itigil ang trabaho para bantayan, no? I-guide, no, yung mga anak. Pero kung kaya hong dalhin ni sir sa Italy, pwede. At iwanan yung mga anak, no? Ma'am, no? Para naman nasa kanila yan, eh.